Ngayon, yung nakaraan ay nag-iwan tayo ng tanong kung tanggapin natin ang paglalarawan ni Isaiah sa Diyos, ano ang epekto nito sa pagkakilala natin sa Kanya. So ngayon ay nasa bahagi tayo ngayon ng huling bahagi ng ating pag-aaral at Lord willing, matapos na po natin ito ngayon. Manalangin muna tayo sa Diyos at ating hilingin ng kanyang gabay patnubay sa ating pag-aaral ngayon. Bigyan niya tayo ng karunungan, pangunawa at hindi lamang dagdag kalaman, kundi ito ay para sa ating pamumuhay at kung paano natin siya makikilala at paano tayo tumugon sa kanyang kalikasan. Tayo manalangin. Amang dakila at makapangyarihan sa lahat, tunay nga na napakabuti mo sa amin, hindi ka po nagkukulang at sa lahat ng mga bagay ay lagi kang sapat sa amin. Maging sa pangkasalukuyan naming kalagayan ay may nararanasan kami na hindi ito sa normal na pang-araw-araw naming ginagawa, ngunit sa kabila nito ay kami sinasamahan mo pa rin, pinaparanas mo pa rin sa amin ang ipong kadakilaan, ang iyong kabutihan, ang iyong katapatan, at ang iyong kasapatan sa bawat isa sa amin. Kaya nga hiniling po namin sa iyo, Panginoon, na maging sa mga sandaling ito na amin pong tutunghayan ng iyong mga salita, hayaan mo po na makilala ka namin ng lubos at amin pong dalangin sa iyo na ang iyong Espiritu Santo ay malayang kumilos sa bawat isa sa amin upang patnubayan kami tungo sa katotohanan at pagkakilala sa iyo sa pamamagitan ng aming pagkakilala sa Panginoong Hesukristo. Samahan mo po kami at sa mga kapatiran ko po na hindi po namin kasama physically today. I pray that your presence will be experienced by those who are outside of this area in their respective houses. May your divine presence be experienced, and even through these teachings, uh, they will be strengthened, and they will learn how to trust and depend upon you, and that their hope is only to you, O God. Thank you for your love. Thank you for your mercy. Thank you for your grace. Thank you for everything that you have given us day by day. To you we give praise and glory in the most precious name of your Son Jesus Christ. This is our prayer. Amen and amen. Okay, ito itutuloy po natin ang ating pag-aaral at sasagutin nga po natin itong tanong na ito. Ano po ang sagot dito sa kung paano natin, ano ang epekto nito sa pagkakilala natin sa Kanya matapos na ilarawan ni Isaiah kung sino ang Diyos sa kanila. Ang sagot dito ay yung magkaroon tayo ng tamang tugon sa nakitang kapangyarihan ng Diyos. Yun ang dapat nating tamang tugon. Sa verse 23, no? Kung ating pong babalikan yung verse 23, okay? Okay, verse 23. Sa verse 23, okay, ang sabi nga po doon ay 21 to 23, sorry. Hindi ba ninyo naalaman? Hindi ba ninyo narinig? Hindi ba nasaysay sa inyo mula nung una? Hindi ba nasaysay sa inyo bago nalagay ang mga patibay ng lupa? Siya ang nakaupo sa balantok ng lupa at ang mga nanahan doon ay parang mga balang. Siyang naglaladlad ng langit na parang tabing at inilaladlad na parang tolda upang tahanan at iniuwi sa wala ang mga pangulo. Siyang umaaring tila walang kabuluhan sa mga hukom. So dito ay sinasabi na walang kapangyarihan sa buong sansinukob ang makahadlang sa kapangyarihan at karapatan ng Diyos. Maging ang mga pinuno na ang ginamit doon sa salin natin ay mga pangulo, no? Wala silang magagawa. Ang mga presidente, ang mga
leader ng mga bansa, pag samasamahin man sila, wala silang magagawa kapag ang Diyos ang siyang kumilos. Na maaari niyang gamitin ang kahit sino o kahit ano upang ang kanyang naisin ay magkaroon ng kaganapan. Kaya dito ipinapakita lang ang kapangyarihan ng Diyos sa lahat ng mga tao. Na ang kanyang kapangyarihan ay hindi maaring hadlangan kahit pa anong gawin ng mga tao. Mayroon siyang kapangyarihan sa tungkulin at kaalaman. No? His power, His authority is all over His creation. Kahit ang kalikasan ay nasa ilalim ng pangungunan ng Diyos. Kahit ang nature, no? Ngayon ay dumadaan tayo sa mabigat na pagharap sa mga suliranin katulad itong COVID-19. Pero hindi lamang COVID-19 ang ating kinakaharap. Nakafocus lang kasi mga tao ngayon sa COVID-19. Pero sa katunayan, napakarami pa namang naitatala na hindi naman COVID-19 related. Na kung saan ang mga ito ay nangamamatay din. Yung mga may sakit sa cancer, yung mga na-aksidente, yung mga may sakit sa diabetes, yung mga may sakit sa puso. Hindi nga lang sila nababanggit at halos sa COVID-19 nakafocus, pero lahat ng yan ay nasa ilalim ng soberanong kontrol ng Diyos. Sa ibang lugar, bukod dito sa COVID, ay meron pang mga salot na dumarating sa kanila. No? May mga lugar na kung saan ay tinamaan sila ng salot ng mga locusts, no? Saan ba yun? I think sa bandang Africa, no? May mga lugar na bukod sa COVID problem, meron pa silang problema sa mga paglaganap ng mga insekto. Napakaraming mga kaganapan sa mundo natin. May mga disasters, lindol. Dito nga sa ating bansang Pilipinas, tatapos lamang ng pagsabog ng taal ng bulkan at mga bagyo, mga lindol at kung ano-ano pang mga nangyayari sa bansa natin, ang mga Kristiyano ay patuloy pa rin. Ngunit siguro sa kasaysayan natin sa Pilipinas, marahil ngayon lang yata nagkaroon ng kaganapan na ang mga churches ay napigil na magtipon at magpurit sumamba sa Panginoon. I think this is the first time na nangyari ito sa ating kasaysayan, na mayroong mga nagbanta. Kanina lang umaga ay nabalita sa Davao, may mga nagpilit, no, na magtipon-tipon, ngunit ang pamahalaan ng Davao ay hindi sila pinayagan, hinuli yung pastor at siya daw ngayon ay haharap sa mga kaso dahil sa nahikayat niya ang kanyang mga miyembro na magtipon-tipon. So lahat ng ito ay nangyayari, ngunit nasa ilalim ito ng soberanong kontrol ng Panginoon. Itong mga sakunang dumarating sa atin, ang Diyos ay may pagkilos dyan. Hindi lang siya nanonood. No? Baka isipin natin, nanonood lang ang Diyos at kung kailangan natin siya, saka lang siya tutugon. Sa palagay ko, hindi ganoon ang pagpapakilala ng Biblia, ng salita ng Diyos, at mismo ng Diyos ng kanyang sarili sa atin. Na masasabi natin na ang Diyos ay involved sa nangyayari sa atin. Mayroon siyang dahilan. Hindi nga lang natin maarok sa kasalukuyan ang kanyang mga kadahilanan.
Okay, and then sa verse 27 to 28 nung nabasa natin, babalikan po natin dito, ah, yung unang tugon natin ay, ang sabi nga doon sa binasa natin kanina ay ano nga yun? Ang tugon natin sa okay. Pasensya na at medyo ano. Ano ba yun? Ano ngayon sa ano natin? Sa una ay na ang tamang tugon natin ay kilalanin ang kanyang kapangyarihan at karapatan bilang Diyos. At yung pangalawa ay ipinapakita ng Diyos na sa ating mga tao, lahat tayo ay magbibigay sulit sa Kanya. Walang sino man ang hindi. Basahin nga natin ang sinasabi. Okay? Sa verse 27 and then 28. Okay? Anong sabi ni Isaiah? Kung sa usapin ng magsusulit. Bakit sinasabi mo, O Jacob, at sinasalita mo, O Israel, ang daan ko ay lingid sa Panginoon. Walang lingid sa Panginoon. Walang bagay na hindi niya alam. Lahat ay recorded sa Kanya. At sabi diyan, ang daan ko ay lingid sa Panginoon at nilalagpasan ng aking Diyos ang kahatulan ko. Hindi ganoon ang katotohanan. Hindi lalagpasan ng Diyos yun. Yung hatol niya ay hindi niya maaring hindi ipataw. Sapagkat matuwid ang Diyos, talagang ipapataw niya ang nararapat na hatol. Ang sabi sa verse 28, hindi mo baga naalaman, hindi mo baga narinig, ang walang hanggang Diyos ang Panginoon, ang may lalang ng mga wakas ng lupa, hindi nanlalata o napapagod man, walang makatarok ng kanyang unawa. Maaring sa palagay natin ang Diyos ay pinabayaan tayo, maaring inisip natin ang Diyos ay wala siyang pakialam, hindi lang natin matarok ang kanyang nasa isipan. Ang sabi nga ng propeta Isaiah na ang kaisipan ko, ang wika ng Diyos ay hindi mo kaisipan, ang kaparaanan ko ay hindi nyo kaparaanan. My ways are not your ways, my thoughts are not your thoughts, wika nga ng Panginoon. Kaya hindi porke hindi natin nararanasan pa ang epekto ng mga ginawa natin noon, nakalimutan na ng Diyos. Ang Diyos ay nagtatakda ng panahon kung kailan niya tayo sisingilin. No? Sa mga ginawa nating mabuti, ay tayo pagpapalain. Sa ginagawa nating kasamaan, ay tayo pagpapaluin. Kaya nga kung tayo ay nakakaunawa kung sino talaga ang Diyos, ay hindi tayo magiging pabaya. Hindi tayo magiging parang walang pakialam sa kung ano man ang mangyayari. Nakatingin ang Diyos pero meron siyang ginagawa. No? Hindi lang siya nanunood. May ginagawa siya sa lahat ng mga kaganapan sa pangkalahatan at sa bawat individual. Okay? Kaya alam niya ang mga tamang ginagawa at mga kasalanan natin, hindi siya malayong tagapanood lang. Yun, malinaw doon sa talatang binasa natin na hindi lang siya nakatingin sa CCTV at wala siyang magawa, no? Na parang ganoon na ang Diyos ay parang nasa CCTV lang at wala siyang magawa doon sa kanyang nakikita. Hindi siya ganoon. Ang Diyos ay nakikita niya ang lahat ng mga bagay at hindi pa pwedeng
hindi niya gawin ang nararapat doon sa mga gumagawa ng masama. Yung iba nga, right there and then, paggawa nila ng kasamaan, parurusahan agad sila. Yun namang iba, medyo may panahon pa bago dumating sa kanilang parusa. Katulad sa mga politiko, minsan akala nila sa ginagawa nilang hindi maganda ay okay na sila at walang mangyayaring epekto o consequence sa kanilang ginawa. Ngayon siguro, maaring walang nakakaalam ng kanilang mga pinaggagawa, pero darating ang panahon na sila rin ay sisingilin. Hindi man dito sa lupa, sa kabilang buhay na. Sabi nga ng Panginoon sa Book of Romans, di ba? Huwag daw tayo maghihigante, no? Ang Diyos ang nagsabi, ako ang maghihigante. No? Sabi sa English ay, when giants is mine, sabi ng Panginoon, sa akin ang paghihigante. Ngayon, ang hamon sa atin, sa mga napag-aralan natin ito, ay dapat nating seryosohin ang pananaw na ito sa Diyos. Hindi lamang ito sa ating kaisipan, no? Dapat ito ay seryoso tayo. Dapat kung ito'y totoo at tunay na totoo naman, dapat seryosohin natin. Magkaroon tayo ng tamang kaisipan at tamang pagtugon sa Diyos na pinapakilala ng propeta Isaias. Dapat pagpunan natin ang pagkaunawa na may pananagutan sa Diyos. That everything that we do is always under God's judgment. No? We are under God's judgment. Pag sinabi ng judgment, hindi na palaging masama. Pag sinabi ng judgment, hahatulan tayo ng tama. Okay? May mga hinahatulan na, katulad sa korte, may mga hinahatulan na ang hatol sa kanila ay hindi ikukulong. Kaya walang parusa. So, hindi ibig sabihin ng hatol ay negative kaagad. May mga hatol na pabor sa atin. Sa ating mga Kristiyano, hindi na tayo hahatulan ayon doon sa parusa ng kamatayan. Kung mayroon man tayong hatol, ang hatol sa atin ay ayon doon sa mga tinatawag nating gantimpala. Ang hatol sa atin kung ano yung mga gantimpalang tatanggapin natin bilang mga mananampalataya. So kasi lahat tayo ay mananagot pa rin sa Diyos, no? Lalo na kaming mga tagapagturo, tagapangaral, malaki ang aming pananagutan. Kaya nga napakahirap ng ministeryo ng pagtuturo. Napakahirap. Kaya nga kung kami ay makakapagturo ng mali, di mapamamali din kayo. Kaya kami ay nagsisikap na sa biyaya ng Diyos, sa tulong ng Diyos ay maibahagi namin ang mga katotohanan na nilalaman ng kanyang mga salita. Kaya dapat meron tayong tamang pagkaunawa na bilang mga nilalang niya, mayroon tayong pananagutan sa Diyos. Walang makaliligtas sa hatol ng makapangyarihang Diyos. Walang maaaring kumampi sa atin laban sa Diyos. Wala. Kapag ang Diyos ang humatol, walang maaaring kumontra sa Kanya. Ngunit, kung ikaw'y kakampi ng Diyos o kaya ikaw'y nasa Diyos, mas maganda. Sabi nga sa Book of Romans, kung kakampi natin ng Diyos, sino pang lalaban sa atin? Kasi nasa Diyos ka Pero yung mga wala sa Diyos, yun ang nakakatakot, no? Nakakalungkot na isipin kung ano ang kanilang magiging kalagayan. Kaya nga, sa mga nanonood, nakikinig, kung tayo ay wala pa sa tunay na pakikipag-ugnayan sa Diyos, wala pa tayong ugnayan sa Kanya, lumapit tayo sa Diyos, tumawag tayo, humingi tayo ng awa at habag sa Kanya. Wala namang tayong maitatago sa Diyos Ang kailangan lang natin ay umamin. Kung maalala ninyo, si Adan, hindi naman si Adan ang naghanap sa Diyos Ang Diyos ang naghanap sa kanya. Sa katunayan,
Nagtanong pa nga ang Diyos Adan, nasaan ka? Hindi sinasabi ng Diyos na Adan, nasaan ka? At hindi niya alam kung nasaan, kundi meron lamang hinihintay na tugon ang Diyos kay Adan kung ano ang kanyang nagawang kasalanan. Aring ganun din sa pagkakataong ito, ang Diyos ay tinatanong tayo kung nasaan tayo ngayon at ano ang ating tugon. Pagtatakpan ba natin ang ating mga kasalanan o isisisi natin sa iba ang ating mga nagawang kasalanan? Okay? Kung babasahin po natin ang mga ngaral, no? Ayon dito sa mga ngaral or sa Ecclesiastes chapter 12 verse 13 to 14, ito ang wakas ng bagay. Lahat kasi may kawakasan Lahat ay may wakas. Hindi tayo dito walang permanente dito sa lupa. Lahat ay magwawakas. Ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos. May pansinin ninyo. Sabi doon, ito. Matakot sa Diyos. Ayan po, matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati sa bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Abay, napakabigat nito, no? Kung ating susumahin ay napakabigat na requirement ito sa atin. Pero yung matakot sa Diyos, hindi requirement yun, no? Dapat lang. Ngunit yung sundin ang kanyang mga utos, mabigat yun. Sino ang makakasunod nito? Wala. Wala makakasunod niyan. Kaya nga, sa harapan ng Diyos, kung sinabi dito matakot sa Diyos, sundin ang kanyang utos, ay talagang bagsak tayo lahat. Babagsak tayo dyan. Maliban na lang kung ang Diyos ay magkaroon ng habag sa atin. Kahabagan tayo ng Panginoon. Okay? Merong nakasunod niyan. Yung sundin ang kanyang utos, mga utos, ang nakasunod yan ay ang Panginoon. Si Jesus Christ ang nakasunod ng lahat ng mga utos. Siya ang nakasunod niyan. At tayo ay dapat matakot sa Diyos dahil kung ang Diyos ay ipapatupad niya ito sa atin, ang parusa ay sa atin ay kamatayan. Kung ipapatupad niya ang kabayaran sa pagsuway sa kautusan, kamatayan. No? Dahil ang Diyos ay mabait, mabuti siya, hindi niya kagad ito ipinataw sa atin. Sa inyo na nakakarinig ng pagtuturong ito, nililinaw ko sa inyo na wala ni isa sa atin ang maaaring makasunod ng lahat ng kanyang mga utos. Ang nakasunod niyan ay si Jesus. Ngunit dahil sa ginawa ni Jesus ng pagsunod, ang Diyos Ama ay naluwalhati nalugod sa kanya. Kaya lang, ang Panginoon, bagamat nasa kanya ang kaluguran ng Ama, ang misyon ng Panginoon ay iligtas tayong mga makasalanan. Tubusin tayo sa ating mga kasalanan at siya ang humalili sa ating sa kabayaran ng ating mga kasalanan. At sa katunayan, hanggang sa krus ng Kalbaryo, si Jesus ay sumunod upang maganap niya ang pagliligtas sa atin. Siya'y namatay, inilibing at nabuhay na mag-uli. Kung tayo sasampalataya sa Kanya, ang wika ng kasulatan, ay tayo'y patatawarin sa ating mga sala. Yung ating mga kasalanan ay hindi na ipapataw sa atin, sapagkat yun ay ipinataw na kay Jesus. Yung parusang narapat sa atin, ibinigay na sa Kanya. Kung kaya, wala nang parusang ipapataw sa atin. Dahil natupad na ang kabayaran sa kasalanan. So that's why, yun ay ibig sabihin na hindi na tayo ngayon hahatulan ng kautusan. Wala na tayo sa ilalim ng kautusan. Sapagkat yung kautusan
ay nagsasabi na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Eh, hindi na tayo pwedeng patayin pa ulit kung tayo nagkakasala. Yun ang ibig